Eto. Okay, pakinggan po natin at mag-comment kayo dyan. Sa pagiging social media architect ni PBBM hanggang sa pagiging sentro ng isang multi-million extortion scandal. Sino nga ba si Franco Mabanta? At paano nauwi sa mali-maletang pera ang kanyang impluensya? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Simpleng tanong lang, bakit nandun si Mabanta? At kung walang extortion na nangyari, bakit nandun yung mali-maletang pera na nagkakahalaga di umano ng 75 million? Ito mga kalays, yung 75 million na sinasabi ng mga DDS na kay Martin, hindi po kay Martin yan mga kalays, budol money po yan. Sabi ng NBI, 50,000 lang daw yung totoo dyan. Okay? At yung remaining po ay pinagawa daw sa recto. Okay? So I hope malinaw yan sa mga DDS kasi parang nag-defend itong si Rowena Guanzon. Diba? Siya yung nagsabi, na frozen ang account ni Martin Romualdez, bakit nakapaglabas ng 75 million? Knowing Rowena Guanzon mga kalays, malalaman nyo mamaya. Okay? Siya po yung reason kung bakit umalis ito si Franco. Okay? Parang sinunog ni Franco ang ugnayan nila ni BBM at Mrs. President. Mamaya mga kalays. So let's continue. Ito ang hamon ni UP Journalism Professor Danilo Araw sa pamunuan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN matapos ang naging pag-aresto sa CEO and founder nito na si Franco Mabanta at apat pang iba. Base kasi sa ulat ng NBI, bandang 5:30 PM noong Martes, nakipagpulong pa sa Manila Peninsula Hotel sa Makati si Mabanta sa mga undercover agent na nagpakilala bilang representatives ni former House Speaker Martin Romualdez. Dito raw inutusan ni Mabanta ang mga ahente na i-deliver na lang sa Valle Verde Club sa Pasig City ang pera. Isang Jardine Cristiano Serrano at Franco Jose Gallardo ang tumanggap ng mga maleta. Dito na sila sinundaan ng NBI papunta sa isang function room sa loob ng Valle Verde Club kung saan natagpuan si Mabanta, ang isa pang PGMN founder na si John Alexander Gomez at isa pang businessman na si Erickson Pacaba. Bagaman hindi parte ng board members ng PGMN, spotted si Pacaba sa 2026 kick-off party ng media platform base sa Facebook post nito. Isang kilalang social media operator si Mabanta bago pa niya itayo ang PGMN. Noong 2018, kinuha siya ni nooy former Senator Bongbong Marcos para maging bahagi ng kanyang social media team. Dito sinimulan ni PBBM ang paglalabas ng kanyang weekly vlogs na isa sa... So si Franco pala ang nasa likod mga kalays dun sa vlog, okay, ni BBM. Right? Na kumbaga maganda yung pagkagawa rin eh. So kaya pala mga kalays, yung style ng PGMN, okay, yung Peanut Gallery, yung style ng pagbablog nila ay parang ganun dun kay BBM. So, yun na nga mga kalays, yun yung style ni Franco Mabanta. Kaya, very obvious, okay, yung galawan mga kalays. Sa mga nagtaguyod ng kanyang social media presence matapos siyang matalo sa vice presidential race noong 2016. Kita rin sa isang 2018 post na dumalo yan o. So, 2018 to, okay, magkakilala po talaga sila. Okay? na PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos sa birthday ni Mabanta. Tito Bongbong at Tita Liza pa ang tawag dito sa dalawa. Hanggang sa 2022 presidential campaign ng Pangulo, isa si Mabanta sa key figures ng social media campaign ni PBBM. Pero sa isang FB post ng PGMN noong December 2025, inilahad ni Mabanta na tila nagkaroon ng fallout sa pagitan niya at ng Pangulo. Hindi raw siya impressed. Ito mga kalaisa. Ito yung analyze natin itong open letter noong December 21, 2025. Okay? Kung naalala niyo mga kaloys, sinabi ni NBI Director Matibag, 'di ba, na yung pangingikil nila kay Martin ay nangyari 6 months ago? Or yung hindi pa NBI Director itong si Matibag? 6 months ago or 2 years ago? Okay, yun yung sinabi ni Matibag. So parang nabalikan lang yung complaint ni ni Romualdez, ngayong si Matibag na ang NBI Director. So matagal na pala nag-complain itong si Romualdez. Okay? So take note of the timeline mga kaloys. Okay? Sa naging performance nito sa nakalipas na 3 taon. Pero on a personal level, nakikita niya pa rin daw ang kanyang sarili bilang kaibigan ng Pangulo. Sa kabila nito, nananatili ang suporta ni Mabanta sa pamilyang Duterte. Kilala si Mabanta bilang isa sa staunch defenders ng pamilya mula pa noong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kaloys, nagsimula talaga siya sa time ni Digong. So DDS talaga siya. Okay? Pero ang mga DDS ngayon ay parang itinakwil. Okay? Dahil nahuli nga sa pera ay itinakwil. Right?
So what if ang susunod dyan ay yung mga Bioteros? Itatakwil din ba nila mga kaloys? You see? So dapat nagtulungan sila pero kaya lang, 'di ba? Kahihiyan sa grupo nila na bayaran sila, 'di ba? Atake sila kay Martin Romualdez sa maleta, kay Sandro Marcos, 'di ba? Kay BBM, tapos yung kagrupo din pala nila na vlogger ay Diyos ko, paborito ang maleta. Naging parte rin siya ng grupo ng mga pinaka-prominenteng Duterte-aligned vloggers kasama sina Thinking Pinoy, Mocha Uson at Darwin Cañete bago ang Uniteam breakup. Itinayo niya ang Peanut Gallery Media Incorporated noong 2024 at nag-ooperate sa pangalang Peanut Gallery Media Network. Ayon sa mga dokumento nito sa Securities and Exchange Commission, siya ang tumatayong chairman at presidente ng kumpanya, habang hawak ang 75.50% shares nito. Sa latest So yung company mga kaloys na nag-start, ang ano lang niya, parang start capital ay 750,000. Okay, tapos yung iba ay mga 35,000 lang. Okay, ang share. General Information Sheet ng kumpanya, 3.50% naman ang hawak ng isa pang inaresto na si Gomez. Nakilalang PGMN sa commentaries at heavily opinionated and analytical content nito na ipinapakilala nila bilang bagong muka ng pamamahayag at sa kanilang spills na itinayo raw nila ang kumpanya ng walang backers, heavy funding at mali-maletang pera. Kabilang sa mga kilalang anchor nito ang ilang prominenteng Duterte-aligned personalities tulad ni na Attorney Rowena Guanzon. Ayan, si Rowena Guanzon, 'di ba? Na todo talaga anti-BBM, 'di ba? Na gustong magsipsip kay Sara kasi tatakbo pa lang senator. See? At former Ito rin, 'di ba? DDS din 'yan. PCC Chairman Greco Bellica. Kasama pa sa hanay ng kanilang anchors ang artistang si Edu Manzano, automotive journalist James Dikin, retired One Championship star Brandon Vera at lawyer-vlogger na si Attorney Regal Oliva. Ito, isa pa tong DDS na ito mga kaloys, 'di ba? Na talagang matindi. Matindi mambudol. Deactivated naman na ang Facebook account ng lead anchor nila. Etong picture mga kaloys, magkaibigan talaga si Baste at saka si Franco. Okay? At ito yung anchor na CJ Hero na yun ang nag-deactivate. Ano yan? Guilty? Pero yun nga, sasampahan daw ng kaso itong babae na ito. Okay, kasi kasama daw siya sa nang extort. Na si CJ Hero matapos maibalita ang nangyaring pag-aresto. Ayon kasi sa complaint affidavit ng kampo ni Romualdez, kabilang si Hero sa mga respondent. Siya raw ang host sa 2-part video expose na magdidiin sa mambabatas dahilan kung bakit ito umano tinangkang kikilan ng 300 milyong piso. Nagpadala pa raw ang kampo ni Mabanta ng isang 3-minute teaser para patunayan ang video na ito. So tandaan mo kayo, yung 3-minute na teaser, mayroon din tayong titingnan na ginawa din nila noon. Okay? Bago yung letter na yun, open letter to BBM. Okay? Ni Franco. Balikan po natin yung mga kaloys. Para kay former Quezon City Congressman Marvin Rillo, tila vindication ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi nito na palinaw ng palinaw niya ang issue sa taong nanira at nag-akusa raw sa kanya ng maling impormasyon. Matatandaan kasing naghain ng cyber libel complaint si Rillo laban kay Hero matapos ang sunod-sunod na umano'y corruption stories laban sa kanya. Nanindigan din si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi press freedom issue ang nangyaring insidente, lalo na't mayroon daw alleged extortion attempt. Matatandaan na si Ridon ang naghain ng resolusyon sa Kamara para tingnan ng alleged disinformation activities ng kumpanya. Alam mo tayong debate na dapat government should ensure that rising electricity costs are contained. No? Pero mahirap po to unleash content kasi na hindi mo nakabate sa katotohanan. And ang problema ko kasi PGMN platform ay particular content creator na nagpakita po ng pagkaibang Meralco bills supposedly to rage bait viewers. No? Isa sa mga central message ng PGMN ang pagsusulong ng anilay free speech ng kanilang mga anchor. Ayun na naman tayo, free speech. So kung malala niyo mga kaloys, karamihan sa mga anchor nila ay DDS. Okay, sinabi nila na neutral daw sila kasi daw may mga dilawan daw sila na anchor pero wala pong loyalista na anchor doon. Okay? So paano sila maging balance? So, makikita mo rin mga kaloys yung galawan ng mga trolls, DDS trolls. Sinishare nila itong mga content. Okay? Tulad ng pag-share nila dun sa isang bastos na bunganga na Eloy, 'di ba? Na nasa Dubai, sinishare din talaga ng mga DDS. Okay, parang binibuild up nila. So ganun po ang galawan nila. Siguro dahil malaki ang maleta. May budget talaga, 'di ba?